usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, ug mangayo may dispensa ninyo gamay kay medyo naatay technical nga difficulty dinhi sa tong studio. Apan sama sa tong giingon gaganina, ato sang ipadangat ang atong mga front pages sa mga lokal ug national nga pamantalaan dinhi sa atoa. Ug atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, Council to MCWD delay water hike. Sa Super Balita, korupsyon sa gobyerno gikondina. Aritas na Freeman, Guba rejects WTE project. Sa Banat News, duha ka pulis gi-ambush. Sa Philippine Daily Inquirer, business labor groups unite in call versus corruption. Sa The Philippine Star, Ombudsman orders 99 officials to resign. Sa Manila Bulletin, East Timor joins ASEAN. Og sa Tempo, Magnificent Miguel. Mao kadto ang mga dagko nga balita nga migawas sa mga pamantalaan nga lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik atong paningkamutan nga makontak ang Pag-asa alang sa latest weather update. Unya tungod kay Lunes man ron, wa sa tay balita pero doon na tay mga pagisgot-hisgot. So please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. Oh. Okay. Kinsa ma'am? Sige, sige. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya sa dili pa to mga pagisgot-isgot ato sa dawaton kining latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Niyas tong linya si Sir Jomer Eclarino. Good morning Sir Jomer. Yes sir, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Atong gi-monitor na low pressure area na sa 260 kilometers kasadpan ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Og sa atong latest na analysis, low likelihood kining ma-develop na bagyo or tropical depression within the next 24 hours. Nakasubay kini sa intertropical convergence zone na nakaapekto sa may Palawan, Visayas ug diha sa Lalawigan sa Mindanao. Atong weather conditions sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita na medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan. Ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpangilat o pagpanugdog. Magdala kini usahay kusog ng mga pag-ulan na posibleng flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas.
Padayon ta mag-monitor sa itong mga gi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hini nga to na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas o ang kadagatan, malinawon nga to na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius, ang haring adlaw mosalop alas 5:22 sa hapon, ang dagat mutaob sa alas 2:18 sa hapon, muhunas alas 6:11 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:22 sa buntag, gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarino. Dagang salamat Sir Jomer alang sa imuhang latest weather update. Good morning and happy Monday ninyo diha sa Pag-asa Mactan, sir. Okay, mao kadto si Sir Jomer Eclarino gikan sa Pag-asa Visayas. Ug karon arita sa itong mga paghisgot-hisgot sa miaging semana, well, over the weekend, murag daghan kay nahitabo sa natad sa politika mga higala. I don't know if you can consider it as politics, pero nag-volleyball si former Ombudsman Samuel Martires ug si current Ombudsman Jesus Crispin Remulla, Buying Remulla, kabahin aning suspension order or dismissal order supposedly nga i-implementar unta sa Office of the Ombudsman niadtong 2016 in relation sa alleged involvement ni then Sibak Party List Representative nga karon Senator Joel Villanueva. Ang hinungdan magud aning tanan kay in 2008 mga higala kani si Senator Joel Villanueva, he was then with Sibak Party List, CI party list representative sa party list nga gitawag og Sibak. Unya kining Sibak party list usa sa mga natumbok nga dunay kalambigitan sa katong PDAF scam. Kabahin nato mga pagpamalit og mga fertilizer, pagpamalit og mga supplies kuno nga niadto sa mga bogus nga mga users or end users. So tungod niadto in 2016 ang former ombudsman nga si Conchita Carpio Morales mipagawa siya dismissal order kabahin sa administrative aspect ato nga kaso. Ang kini manggong ombudsman, aside sa duna siya power to prosecute the criminal aspect sa mga kaso, duna sad ni siya power nga mo impose og mga administrative sanctions. Pwede niya i-suspend, pwede niya i-dismiss ang mga government officials nga within its jurisdiction kung mapamatud-an nga dunay even at that time probable cause to make the dismissal pending investigation and pending the filing of a case before the Sandigan Bayan. So what happened? Si then Ombudsman Conchita Carpio Morales nipagawas, niluwat ni siya order in 2016. Well, I think the amount that was involved here at that time was around 10 million. So niluwat siya dismissal order, and of course at that time I think Joel Villanueva in 2016 he was already the sitting senator. So what Ombudsman Conchita Carpio Morales did, niadto siya sa Senado o gusto niya nga ipa-implement ang iyahang dismissal order against kan Joel Villanueva, but apparently after that murag wala ni sugot ang Senado because maoy comment, maoy suggestion, maoy recommendation sa ilahang legal team at that time. Kay matud pa nila ang Senado man kuno the only person or the only institution that can remove a senator from its roster is the Senate itself. That is beside unless maybe kining so the Senate itself. So karon ang kadagkuan sa Senado wala nila gi-implement ang order ni Carpio Morales. It apparently karon ingon sila nga paglingkod ni bag-ong ombudsman Jesus Crispin Buying Remulla, nagpatawag ni siya press con kay gusto kuno niya nga impose tong 2016 order. But lo and behold, wala di ay to, I don't know kung wadyo na kahibaw si Remulla or nagpawara siya kahibaw, but ingon siya later nga dili man di ay namo ma-implement ang 2016 order kaya apparently gidismiss naman di ay kuno ni
katong predecessor ni Rimulya nga si Ombudsman Samuel Martires nga maoy ombudsman sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte nga gidismiss naman dito ang 2016 nga dismissal order against Joel Villanueva by Martires. So apparently natribukar ni siya during the press con unya moto nga murag na surprise ang mga nagtambong ato nga press con kay katong dismissal order ni Senator ni Representative Joel Villanueva at the time was highly publicized, highly murag kuan kay siya out in the public, well reported in the media. And then according to Samuel Martires, si Villanueva kuno was able to timely file a motion for reconsideration mga higala nya kadto kuno iyang motion for reconsideration mao to ang desisyonan ni Martires diin iyahang dismiss ang dismissal order ni Senator Joel Villanueva. Walay nakahibaw kuno matud pa ni Boying Rimulya, the new ombudsman, walay nakahibaw, so he called it a surprise secret decision. So of course na mga niingon no nga patuyang-tuyang ra magug pa-preskon Boying Rimulya, wala man nimo gi-verify nga naa man unta na sa record sa ombudsman ang kanang imuhang mga gipang sulti. Imo ra man nang i-check sa inyong CCMS ba to ang pangalan sa ilang system nga makita man nimo diha nga in 2019 inyuhanan na siyang gidismiss na ni Ombudsman Samuel Martires. And on the part pod ni Ombudsman Martires, ingon siya nga wa siya dili trabaho sa ombudsman nga magsigi og patawag og press con for every decision nga desisyonan sa maong ahensya sa gobyerno. Matud diya nga that's not our job. Magsigi ko og patawag og press con, mao na iyang gihuptan, mao na iyang gihimug-atan. Ang kang Boying Rimulya pod ingon siya nga uy wa man may kahibaw ana. So karon daghan ang mga comment, napindira ninyo kinsa inyong tuuhan mga gala, pero ang pangutana diha nga for me interested ko makahibaw is kanus adjud actually gi-file ni Senator Joel Villanueva ang iyahang giingon nga timely nga motion for reconsideration. Kay kung ang dismissal order manggod was issued in 2016 by Ombudsman Carpio Morales, many are saying, ang mga experts in the ombudsman law are saying within 10 days from the receipt of that dismissal order signed by Conchita Carpio Morales, dapat maura na ang time frame nga maka-file ka sa imong MR. But apparently, ang MR na desisyonan in 2019 or 3 years after that. So, wata ka nakahibaw, but Ombudsman Martires was saying nga timely man ang pag-file timely ang pag-file og MR ni Senator Joel Villanueva. So, duha ka sitwasyon, duha ka scenarios ako na paglantawan diri. Una, maybe nag-file gyud within 10 days si Senator Joel Villanueva, unya na desisyonan ni siya, wala ni na desisyonan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales mautong when the new Ombudsman Martires came into power in 2016. So that was the time nga siya na mismo ang naka-desisyon. O ang ikaduha, it could be nga maybe one of them is lying, nga maybe dili timely ang pag-file unya maybe na desisyonan. This is another scenario kay wala man ta nakahibaw kung kanus agyod gi-file actually ang MR within the time frame ba, within the reglementary period ba set by the ombudsman law, which is according to the experts of the law 10 days from receipt of the adverse decision. But apparently kini si Senator Joel Villanueva kato sir gipagawas na niya ang iyahang mga clearances gikan sa korte, motong wala man kuno siya pending nga mao kana mo ni ang clearance gikan sa ombudsman nga nagpakita nga wala na siya kaso giitubang karon sa ombudsman. So ang ako alang sa daan ni ay naamay kuan ba kung ikaw makadaog ka og kaso, is it natural nga for a kaso nga kining as controversial as the PDAF, Priority Development Assistance Fund, and it has something to do with your integrity, with your lack of sense of transparency and accountability, and then kung makadaog ka, kung mabali siya sa ombudsman, is it
the natural reaction nga magpakahilom ka. Kung ako si Senator Joel Villanueva, di sad siguro ko magpakahilom oy kung favorable ang MR, especially after being in the limelight for a long time, nga grabe murag givilify, gicrucify siya sa ombudsman, mo na iyang feeling siguro at that time in 2016 when this dismissal order was issued against him. Nya karon nga nabali siya ay kuing na nga di siya malipay, ay kuing na di siya magpatawag og presko, di siya moingon nga tan-awan ninyo, so wrong lagi to ang 2016 nga decision. So mo na makapangutana gihapon ta og mga question. Well, ingon siya nagpakahilom kuno siya kay nagpakahilom lang kuno siya, but he was sure nga gamiton ni sa iyahang mga detractors, sa iyahang mga kritiko nga issue maong nagguha na siya daan og kining clearance. So kung ikaw man good, sincero ka sa imuhang pagka naay integrity or pagka naay sense of transparency sa publiko nga maoy nag-elect sa imuha, I think they deserve to know the status of the case. And well, I would understand si Ombudsman Martires, I think iya hasad ng decision kung dili siya magpa-preskon, tinuod bitaw na nga wala man sad gi-require under the law nga magpa-preskon jud ang mga justices or ang ombudsman or ang sandigan bayan or any court for every decision that it makes. Ang importante man diha is mahatagan og kopya sa decision ang mga parties to the case. But who were the parties to the case? Apparently, the parties to the case, mga higala to this kuan ni Senator Joel, kay first ang Field Investigation Office sa Ombudsman og si Senator Joel Villanueva mismo, then the representative of SIBAC party list. So ang nag-investigate kay di ba ang Ombudsman, it has the power motu proprio to investigate government officials involved in graft and corruption. At that time in 2016, and again ang context ani Ombudsman was still led by Conchita Carpio Morales. Si Ombudsman Morales through the Field Investigation Office of the Ombudsman under Morales found probable cause to dismiss Senator Joel Villanueva. And now, the Ombudsman under Martires, well, apparently wala siya naka-find of probable cause because sa atong mga nabasahan, ang investigation man kuno sa NBI showed nga dili man kuno to mga pirma ni Senator Joel Villanueva ang naa didto sa mga disbursement vouchers o sa mga documents. Ani kaduha, dili man kuno ang SIBAC party list maoy na mention didto sa mga affidavits or sa complaints, but ang buhay party list man kuno, and Senator Villanueva or Representative Villanueva was representing not the buhay party list but the SIBAC party list at that time. So mao na ang gihimug-atan sad ni Ombudsman Martires at that time. So mo na conflict kung wa man gani gi-publicize ni Ombudsman Martires, what about of Senator Joel Villanueva? Di day ka malipay nga imuhang kaso, imuhang nadaog a kaso nga murag naka-taint sa imuhang reputation as a senator and even sa claim ni Ombudsman Martires nga ingon siya bitaw nga they are not required to publicize. But with all due respect, Manggod, I beg to disagree because for something that involves public interest, iyong giingon wala kuno siya right nga wala siya right nga mo guba sa future sa usa ka tawo. How can it be pagguba sa future sa usa ka tawo nga in the first place it was a dismissal of a dismissal order? Dili man siya makaguba sa future siguro if at all it cleared Senator Joel Villanueva. So how can it work to the disadvantage of Senator Villanueva? Ang ako naman sad diha kay it involved public interest. It was a case that was highly publicized and it involved graft and corruption. So naabitaw siya sense of naa siya ingredient or naa siya factor nga kinahanglan makahibaw ang katawhan. And we all know that the former name of the Ombudsman is Tanod Bayan because Tanod Bayan, it's supposedly the protector of the people against those who corrupt and commit graft and corruption within the government nga mangawkaw og pundo sa katawhan. And it's just so sad nga inana bitaw ang iyang disposition with respect to the case of Senator Joel Villanueva, with all due respect. So but be that as it may, on the part sa murag, well, si
Ombudsman Martires dili gusto mo istorya. Si Senator Joel Villanueva wala sad siya ni istorya. So I think there is credence in the claim of the current ombudsman nga si Boyeng Remulla nga maybe it was a secret decision. Well, not really secret kay nakakuha man og decision si na may kopya sa decision si Senator Joel Villanueva, but mao lagi na tan-aw nato sad kung unsa pay mga developments ani nga kaso unya. Atong tan-awon mga higala because Senator Joel Villanueva ingon man to nga well nadawit na sa iyang pangan sa karon sa flood control projects, gidawit iyang pangan sa usa sa mga district engineers dito sa Bulacan, nakakuha kuno na siya og mga kickbacks in the flood control project. So atong tan-awon kung this time around kay again the senator has been vehemently denying man sad his involvement kay matud pa niya wala jud kuno tay mga flood control projects, himo-himo ra kuno ning tanan. So total he categorically denied these allegations. So tan-awon sad nato kay anyways ingon man ang ombudsman, ingon man ang ICI nga in a matter of time sooner or later ma-filean jud og kaso ang mga tao. In fact, I think na ako'y nabasahan nga headline nga ang pipila kuno sa involved sa flood control projects will be spending their Christmas adto sa prisuhan. So tan-awon sad nato na kung mahitabo ba na. But be that as it may, ang ombudsman pod may order na ni siya sa 99 ka officials nga mo resign. Si kining mga recently hired ranking officials of the office of the ombudsman have been given an ultimatum of 7 days to tender their courtesy resignation. Maybe part ni sa pag-cleanse ni Boyeng Remulla og mga marites siguro diha og kaning mga tawo nga dili mo suporta sa iyahang bag-ong administrasyon diha sa ombudsman. Kay let's face it, ang previous nga ombudsman it's a fact nga he was appointed by then President Rodrigo Duterte. So karon the new ombudsman was appointed by President Bongbong Marcos, and we know that the Dutertes and the Marcoses are at odds at this time. So tan-awon sa din nato kung unsa unya development ani. So far mauna ang ato ang hisgutan. Sa atong pagbalik mga dugang paghisgot-hisgot. So diha lang mo, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your phone. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy alang sa pagpadayon sa itong mga pag-isgot-isgot karong buntaga mga higala gikan sa ombudsman adto na sadta sa Salen kay ang palasyo miingon ni siya nga si Presidente Bongbong Marcos is ready to release his Salen. Tipik ni sa or this comes after atong mga komentaryo nga ayaw ninyo i-focus lang kang VP Sara, dapat sad nga kung unahon ninyong tanaw ang Salen sa Vice President, then dapat dapat tanawon sa dato ang Salen sa Presidente, sa Senate President, sa House Speaker, sa una nga, especially ang House Speaker sa una nga si Martin Romualdez. So, doon na may mga istorya ngayon, ana. So, karon ang palasyo, ang Malacanang, may ingon ni siya nga si Presidente Marcos andam og tagana nga mo release, muluwat sa iyahang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ngadto sa proper authorities, including the Office of the Ombudsman. Maunay gihimug-atan sa Malacanang, particularly ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro ni adtong Sabado, diin miingon siya nga sama sa statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga ang Salen should not be used indiscriminately as weapons for political attacks or to discredit government officials. So, kung tinuod sa di mga higala, nindot sa ni siya nga development, nindot sa ni siya nga position sa ombudsman. Kay, again, wala man tani na nagtanaw. Dili ta mo pili og kolor ang pag-abli sa Salen sa ngadto sa publiko sa ombudsman. Kay kini for the longest time under sa pangagamhanan, pangatungdanan ni then Ombudsman Martires, iya man sa ninggi hatagan og mga regulation, iya man regulate ang pag-release sa Salen kay matod pa niya magkinahanglan kuno og consent gikan sa owner sa Salen before ka hatagan sa ombudsman sa kopya sa Salen kay mao man kuno na ang gibuhat sa Supreme Court, mao man kuno na ang gibuhat sa mga justices in the Supreme Court, mao na gibuhat sa House of Representatives, mao na gibuhat sa Senado. So nganong ato may single out ang ombudsman, and a case was filed before the Supreme Court, and the Supreme Court sided with Ombudsman Martires in saying okay, sige, the custodian of the property, in this case the Salens, has the right to impose regulations on how those Salens can be accessed. So regulation naman kuno to, pwede ra gyapon sila maka-release bisan pa og dili man kuno siya total ban, maka-release sa magyapon og Salen basta dunay consent gikan sa owner. But now, nga bag-o na ang atong ombudsman nga si Buying Remuliana, one of his marching orders is i-remove kanang mga regulation. Let the Salens be open to the public. So karon bisan to kinsa sa ato inyo diha nga gusto mo tan-aw sa mga Salen sa inyohang mga politiko, sa inyohang mga government officers, sa inyohang public officials diha, hala adto mo sa ombudsman, linya mo didto, magpa-photocopy mo didto kay ibalik na ang old system didto under kang Buying Rimulya nga pwede na ta makakuha ninyong kopya sa mga Salen. Now, ang si Marcos or si Castro matod pa niingon nga ang presidente kuno mi dugay na ni siyang may sulti sa iyang baruganan nga he would adhere to the established guidelines. May kalabutan sa pag-release aning Salen alang sa mga public officials. Matod ni Castro nga una sa tanan, si Presidente Bongbong Marcos niingon na ni siya nga he's ready to give and show his Salen to the proper authority, and all requests for Salen
will be granted, but there are certain guidelines that the Ombudsman has given, so the executive will comply with this. Si Castro sab mi kumpirmar nga ang mga cabinet officials pod mi pahigayon ni sila informal nga discussion on the issue ni atong Sabado, where ang mga cabinet officials mi agree ni sila to act in accordance with the Ombudsman's procedures regarding the public access to SALN. Si Bersamin sa iyang bahin miangon nga ang mga request for copies of SALN should have a good reason as they contain information that might compromise public officials' safety. The former Chief Justice nga si Bersamin miingon nga ang mga cabinet members are alter egos of the President and are entitled to a level of security and privacy. So sa kuan pa na, sa wa pa na mahitabo earlier, ang Presidente moingon nga ang iyang SALN is available to any requesting body, including the Office of the Ombudsman and the Independent Commission for Infrastructure or ICI. Kining ICI mao ni ang gitahasan mga higala sa pag-imbestigar sa flood control projects nga matud pa na end up to sa pagpangurap. So apan ang opposition pod kini si opposition lawmaker og House Deputy Minority Leader Laila De Lima ngano man kunong dugay-dugayon ang pag-release sa SALN sa presidente ug sa iyang kabinet. With corruption of this magnitude and for the public to believe that this administration is true to its word in holding those involved accountable, the President must pursue an all-out war against corruption. So, si Senator or si Representative Laila De Lima, sad matud siya, ay napagpadugay-dugay, kay the more you drag this on, mas kuha na hinoon, mas mahimong questionable na. And take note nga, ang publiko karon murag, time is of the essence. Dili ni nato dugay-dugayon, kay ang katawhan nagpaabot sa inyuhang lihok, nagpaabot sa inyuhang pagpakita diha sa inyong SALN kung tinuod nga takos o tinud-anay na ang inyuhang mga gipang-ingon nga dili mo involve aning mga korupsyon. So all out means no cover-ups, no sacred cows, and no stone left unturned, matud ni Representative De Lima, and the administration should not exempt itself from scrutiny. Si De Lima miingon nga it should have been logical for the government to adopt a transparent SALN policy in light of the fact nga ang Marcos administration mao man sa nimi-endorso as well sa Freedom of Information Act nga maoy usa sa mga priority measures under the current Congress nga ang 20th Congress o Kongreso karong 2025 hangtod sa 2028. Ang presidente should demonstrate, matud pa ni De Lima, og sincerity og commitment to transparency and accountability by disclosing his SALN. Speaking of SALN, mga higala, ang mag-asawa nga Tulfo, kani si Senator Raffy Tulfo og ang iyahang wife, they have jointly filed their SALN, mga higala. Unya, kay baw mo pila ang iyahang net worth, ang ilahang net worth together as husband and wife, 1.05 billion pesos. Again, that's 1.05 billion pesos to be exact. It's 1,052,977,100 pesos. Mao na ang net worth or ang value sa total assets ni Senator Tulfo o ang iyang wife kung ididakto ilahang mga kautangan or ilang mga liabilities. So, matod sa report diri sa Philippine Star nga possibly si Senator Raffy Tulfo maoy among the wealthiest senators under the 20th Congress. Ang SALN, take note kini nga SALN dated December 31, 2024, or this was dated pa ni adtong 2024. So now 2025 naman ta, in fact kapit na mahuman ang 2025. I don't know kung doon na by jump, doon na by increase or decrease sa net worth nila mag-asawa. Ang 2024 nga SALN sa mag-asawang Tulfo o ang iyang ani iya asawa si Jocelyn. Kaya si Jocelyn di ay kay ACT-CIS party list representative ko nun ni. Matod sa ilang SALN, nakapalit ko nun silang commercial, agricultural, and residential properties worth 376.8 million from 2020 to 2023. Nya, sana all, they declared no liabilities. Wala sila'y utang. Wala sila'y utang nga gi-declare. So, tagsarasad ni nga mga tao no, walay utang. So, based sa ilang gisubmit nga dokumento mga higala, including the 2022 and 2023 SALN, ang mga Tulfo ni-declare ni silang net worth, ang ilahang gi-declare nga net worth remained largely stable over 3 years.
stable kuno siya over 3 years. Mao ni ang trend mga higala in 2022 ilang net worth, ilang wealth kay 1.137 billion. In 2023 ang ilang wealth 1.274 billion. In 2024 ilang wealth 1.052 billion. So although murag dunay declining nga trend gikan 2022 padung 2024, pero naagyapon sa billion nga level. So in his 2024 SALN, mideklarar si Senator Raffy Tulfo og 18 ka mga sakyanan. Ang pipila ani kay mga bulletproof nya, 3 ka mga motorsiklo nya, mideklarar sa ni siya nga siya that he owns 243 million worth of clothes, accessories, jewelry and watches. Sana all yun. Sige rin tagtaanig sana all. Sige tag-tanaw sa mga SALN sa ato ang mga public officials bitaw. Tanawan ni 243 million worth of mga sinina. Accessories. Unsa ni mga accessories? Di maybe accessories kani mga relo, unsa ni mga kwintas, jewelry, bracelet siguro, and watches. 243 million kana lang gani. And he also declared business interests in production firms nga gitawag og RW Production Incorporated, Idol Network Philippines Incorporated, and Raffy Tulfo in Action Foundation Incorporated. Sa iyang latest SALN nga gihimo months before the 2025 elections, mideklarar ni siya nga iyang mga relatives in the government kay, well, katong giingon ganina nga iyahang wife nga si ACT-CIS Representative Jocelyn Tulfo, ang iyahasang anak nga Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo, ang iyang pag-umangkon or nephew nga si Luna nga si Luna Isabela Mayor Adrian Tio, o several working at the Senate nga si Maricel Tulfo Tungol nga iyang anak, Gareth Daniel Tungol nga iyang son-in-law, Rodrigo Ke nga iyang nephew, Margaret Tio nga iyang niece, o ang iyang brothers nga iyang igsuon nga si Senator Erwin Tulfo nga mideklarar sa iyang nga declared as congressman since SALN is 20 nga kuan siya ang Senator Erwin Tulfo declared as congressman since SALN is 2024. So Tulfo, who, well, sa pasabot sa SALN ni Senator Raffy Tulfo, ang iyang brother nga si Senator Erwin kay 2024 bago pa ni siya nakadaog, so at that time congressman pa siya. So Tulfo, who joined the Senate in 2022, built his career in broadcasting for nearly 3 decades before entering politics. Kay bawa naman santa sa kaagi aning mga Tulfo brothers nga murag 1990s nagdako ko nga murag kini mga Tulfo naagyo din sila sa natad sa media or sa pagpanibya, particularly sa TV broadcasting. Kay they have been hosting a lot of public affairs programs and mga journalism related nga mga programa diha sa TV. So mao na ang background nila, and dili gyud sila giingon nga mga negosyante bitaw from the beginning, but who knows, di mo sa ingon nga you're not a negosyante from the beginning, that doesn't mean nga dili ka manegosyante along the way. Kay maybe nagnegosyo sad along the way, so man ni nakaipon og dagko nga nakaamas og dagko nga kiningin ani ka dagko nga kwarta, and maoy gi-reflect diri sa ilang SALN. So be that as it may, as we have been pointing out, ang SALN manggod dili man na siya proof nga nangawkaw na ka. Just because dako kag net worth, wala di nagpasabot nga kana gikan na sa binuang-buang or mga gikan sa graft and corrupt nga mga practices. So ang ato lang is mao ni ang gi-declare, and kung SALN magud mga higala, it's like an affidavit. It's like it's a document nga imong gihuralan before a notary public, before a lawyer nga kini, I swear to the truthfulness and the accuracy of the entries in my SALN. So kung mapamatud-an nga kana di ay to affidavit man na unya dayon namakak ka kay wala nimo gideklarar ang imuhang supposedly kinahanglang i-deklarar, so that can constitute a criminal offense and administrative offense if possible if you are a government official. But be that as it may, the SALN by itself on its face wala nang pasabot nga na ay corruption nga involved, but that is a good starting point sa to nang giingon kung kinsa toy gusto nga mag-investigate sa aning mga public officials or makakita sa trend
at least the SALN is a good starting point sa inyong pag-imbestigar. Napupos naman atong oras din sa atong programa sa Hello Cebu ato sang lion kung unsay giandam ni Tatay Dodong Limchua nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Ngayon, ang atong pagpili og leader sa atong katilingban dili pinagi sa pagdawat og kwarta kundi sa pagampo. Dili kita magpadala sa salapi kay sa 1 Timoteo 6:10 nag-ingon kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Kung ikaw mudawat og kwarta bayad sa imong pagbutar sa usa ka kandidato, imong gibaligya ang kaugmaon sa imong nasod. Ang eleksyon naghatag kanato og pagpili sa mayong kandidato nga gituwa natong mangulo alang sa mayong paglambok. Mo nga dili gayon mayo ipasikat sa kwarta ang atong madawat ang pagpili sa kandidato. Dako ang mahimo sa pagampo. Gani sa balaang kasulatan, kita gisugo man nga iampo usab ang atong mga leader sa ilang paglingkod sa ilang pwesto. Sa 1 Timoteo 2, unong ato sa 2 nag-ingon, busa o hagon ko kamo, una sa tanan nga kinanglan himuon ang mga pagampo. Mga pangalyo po o mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari o sa tanang nagmando aron makabaton kita mahusay ug malinawon kinabuhi Dios nun ug subay sa bayong pamatasan. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giyas sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, among ituboy kanimo ang among mga leader. Himuwa nga ang ilang mga kasing-kasing magtinguha lamang sa pagtuman sa imong kabubuton. Panalipdi sila sa mga lingla sa yawa o himuang putli ang ilang tuyo o tumong alang sa katawan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mao'y hingpit nga nagtapos sa tong tulumanon karong buntaga. Sa dili pa ta manamilit ato sang pasalamatan ang Philippine Airlines. Silang Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you sab sa among news manager Cap Dennis Tabar. Ingon man atong makaubanan sa atong technical team silang Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne. Atong mga video editor silang Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy dinhi sa studio. Salamat. Daghan sang salamat sa pagpakig-uban kanako karong buntaga, labi na kadtong nagsunod sa tua sa Facebook Live sa official Facebook page sa CCTN Channel 47. Special greetings di ay kang Attorney Ryan diha sa South Cotabato nga nagtan-aw sa nato karong buntaga. Makita-kita na lang sa taugma dinhi gyapon sa inyong programa nga paborito matag buntag, ang Hello Cebu, Maing Buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayan nga nagsuti. Usa ka pagtuo